Please hide my identity. This is a story about my late younger sister Jade. Bata pa lang kami, ramdam ko na nakakaiba talaga si Jade sa normal na bata. Alam ko na sa sarili ko na she's different. The way she talk, the way she look, may kakaiba talaga. Hindi siya pala kaibigan at palalabas na bata. She has a slight obsession sa dolls and stuffed toys. Madalas siyang madinig ng mama kung may kausap kahit wala namang tao. Hindi naman kami nabahala kasi minsan gawain talaga ng mga bata yung kausapin yung toys nila pag naglalaro. One night, nagulat kaming lahat sa ginawa niya. She played my great-grandfather's piano. Luma na yung piano na yun. Nakatambak na lang at nakatago. She was only 7 years old back then. Ang nakakapagtaka pa dun ay wala namang nagturo na magpiano sa kanya. Walang marunong tumugtog sa amin kaya nakastack na lang yung piano. Nung lumabas siya, may bitbit na siyang lumang bear. Ang sabi niya, nasa loob raw ng piano yun. Lumipas ang mga araw at yung mga incidents na nadidinig namin siyang may kausap inside her room, lalong nadagdagan, lalong lumala. Minsan nadidinig ko siyang tumatawa at parang may kausap. Ang nakakabahala pa doon ay hindi pamilyar yung lingwahe na ginagamit niya. May time pa nga na binibigyan niya ako ng bracelet. Regalo daw sa kanya ng bear niya. Kinabahan ako nang makita kong hindi iyon ordinaryong bracelet. Isa yung tag na inalalagay sa mga pasyenteng namatay sa ospital at nadadalhin sa morgue. Nangilabot ako nang makita ko yun dahil saan niya nakukuha ang mga ganung bagay kung hindi naman siya lumalabas ng bahay. Dahil doon, pinacheck namin si Jade sa psychiatrist. Wala namang nakitang problem yung doktor. Nung umuwi kami, inaya ko siya maglaro pero ayaw niya. Instead, umakyat siya sa kwarto niya at pinagtatanggal niya yung ulo ng mga stuffed toys at Barbie niya. Ang sabi niya pa, bad daw sila kaya ginunting niya lahat at sinira. Dahil dun, napapagalitan siya ni mama kaya siguro nagtampo at nagkulong. Buong gabi nadidinig namin yung tugtog ng lumang piano. Hanggang sa kinabukasan, nakita na lang si Jane na nakaubob sa piano at wala ng buhay. Walang doktor na nakapagpaliwanag o nakapagsabi kung anong kinamatay niya kaya hanggang ngayon palaisipan pa din sa akin kung anong nangyari sa kapatid ko. Ang sabi ng ibang relatives namin, may problema daw sa utak si Jade. Ang sabi naman ng ibang matatandang kamag-anak namin, may pagmamay-ari ng diablo yung piano at may sumpa daw yun. Hindi daw dapat yung pinakialaman ni Jade. Madaming naging haka-haka ang mga tao sa paligid kung bakit siya kinuha ng maaga. Pero ako, lahat ng yun isinisisi ko lamang sa bear na bigla na lang nawala matapos namatay si Jade. Lahat ng to nangyari 6 years ago, 6 years nang wala si Bunso. May mga times na feeling ko siya yung tumatabi sa akin kapag nararamdaman kong lumulubog yung isang side ng kama ko sa paminsan-minsan. Iniisip ko na siguro na may miss din ako ni Jade. Kasi ako, miss na miss ko na siya. Ikaw, mahilig ka din ba sa stuffed toys? Katabi mo ba sila sa kama? O kasama mo sa kwarto? Ingat na lang. Kasi isinusumpa ko ang mga yan. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!